Ayan, good day everyone! Welcome to LockPH. So sa ating previous video ay tinuro po natin kung paano mag-install or yung basic assembly ng ating F04. And for today, after po nating matutunan yun, gagawin naman po natin yung Smart App Setup or yung ating Tuya Smart, then i-connect natin sa ating F04. So sa first step po, download lang po natin yung Tuya Smart App sa Google Play Store or Apple App Store, then mag-register po tayo ng main admin account. So after po nun, makikita na po natin itong interface na ito. So kapag okay na po yan, set aside lang natin yung phone, then proceed po tayo sa ating F04. So para po sa unang step, press lang po natin yung asterisk then number sign. Ayan, so hihingi po siya ng main admin dyan. So sa unang pong setup natin yan, mag-add lang po tayo ng admin. It's either passcode, fingerprint, or RFID card. So sa case ko po, RFID card yung na-register ko. So, ang gagawin ko lang, press ko lang po ulit yung asterisk number sign. Then, itatap ko yung aking card na na-register. Ayan. So, lalabas po itong main interface na ito. So, i-click ko lang po dyan is number 3, Wi-Fi set. Then, number 1, configure Wi-Fi. Kapag configuring na po siya, proceed na po tayo sa Smart App. So, kapag nandito na po tayo, punta lang po tayo sa top right corner. Then, press po yung plus sign. Then, add device. So, i-on lang po natin lahat ng i-request ng ating application. Tulad po ng Bluetooth, location, and permissions po. So, enable lang po natin yan. Then, lalabas po dito yung Smart Lock logo. So, tap lang po natin yan. Then, go to connect. So, open lang po natin yung internet natin. And make sure po na 2.4G yung gagamitin natin connection. Since siya po yung pinaka-stable, doon po magbe-base si Tuya ng connection natin para sa Smart Lock. So, once connected, balik lang po tayo. Then, input natin yung name, then yung passcode. So, automatic naman po yan. Just in case lang nawala, lagay natin yung passcode. Then, click po yung next. Then, wait lang po natin na matapos yung being added na progress po niya. Ayan. So, once done, mag-voice prompt po yung Smart Lock natin ng Operation Succeed. Then, lalabas din po dito sa ating main screen sa Tuya Smart App na added successfully. So, nasa sa atin na lang po kung papalitan natin yung name, kung saan po nakalagay yung pinto. Ayan, optional naman po yung device information na yan, and kung saang room po siya nakalagay. So, hindi ko na po yan gagalawin, since demo lang naman po ito. So, ito-done ko lang po yan, then click done. Ayan, then magpo-proceed tayo sa main interface ng ating Smart Lock. So, ito po nakikita nyo yung malaking padlock na ito, nakalagay po dyan yung pinaka-function niya. Pag hinold po natin yan, mag-a-unlock yung ating Smart Lock remotely. So, Wi-Fi ready naman po ito. So, since na-connect naman na po natin siya sa 2.4G, anywhere po and anytime pwede natin gamitin yung Smart App. Ayan. So, isa-isayin po natin yung mga options na available dito. So, album and logs. So, kapag nag-open po tayo ng Smart Lock or nag-doorbell, automatic lalabas po dito yung albums or yung photos po kung sino yung nag-doorbell sa ating Smart Lock. Sa logs naman po, door opening record and alarm message. So, door opening record, kung sino po yung gumamit ng mga basic unlocking methods, dito po lahat lalabas yung date and time kung kailan po binuksan yung pinto. Sa alarm message naman po, like for example, may multiple failed attempts, lalabas din po yun dito as record. Back lang po natin. Video surveillance. So, video surveillance, dito na po papasok yung ating real-time viewing. Ayan. So, once tapos na po siya mag-loading, then na-encrypt na po niya yung video streaming, ganito po yung lalabas. So, real-time viewing po ito. So, anytime pwede nating ma-monitor kung sino yung tao na nasa labas or kung gusto nating makausap. So, ito po, makikita niyo po yung mga logos na nandito. Kapag kinlik ko po ito, mag-doorbell capture po yan. Or makaka-capture niya po yung image na nakikita ng camera from outside. Nandito naman po sa video recording, note ko lang po, up to 10 minutes video lang po ito. Then right after 10 minutes is matatapos na po yung ating recording. Then direct po sa ating phone gallery mapupunta yung recorded video. Click to talk. So dito naman po, tulad na nabanggit ko kanina, makakausap niyo po yung tao na nasa labas. And of course, hold to lock and press to unlock po yung itong padlock logo. And the next one naman po is yung ating member management. So kapag tinlik ko po yan, lalabas lahat ng registered user or family members na connected sa ating Tuya Smart App. So since isa lang naman po ang admin sa ating Tuya Smart, i-click ko lang po itong administrator which is yung nasa pinakaunahan.
Then lalabas po yung mga available options na pwede nating i-register sa ating admin. So unang-una is yung ating fingerprint, passcode, door card, face recognition, and palm print and finger vein. So sa ating FO4, ang available po dito is yung ating fingerprint, passcode, door card, face, then palm print po. So in my case, nag-register po ako ng passcode, which is ito po siya. So ako lang po yung nakakaalam kung anong code yan. Then kung gusto ko po siyang i-delete, i-click ko lang po yung delete passcode. Then sa sample naman po natin is yung sa atin pong door card. So pag mag-add po ako, i-click ko lang po yung door card na yan, add, then start to add. Ayan. So kapag may prompt na po ng add door card, so may countdown po yan. So bago po yan matapos, kunin na po natin yung card natin na i-register. Then itap na po natin sa ating front panel. Ayan. So add success na po siya. Lagyan na lang po natin ng name kung sino yung may-ari ng card. Then click done po. Ayan. So lalabas po dito yung mga registered door cards natin. And of course yung passcode. Same goes with fingerprint po, face recognition, and palm print. And lastly, yung ating temporary passcode. So ginagamit naman po natin itong option na ito kung sakaling gusto nating mapagbigyan yung guest natin habang wala tayo sa unit. So may mga options po tayo dito tulad ng limited time. So may lalagay lang po tayo ng effective time and invalid time or yung start time and end time ng passcode na ilalagay po natin. And syempre yung name po ng code na ilalagay natin. Then the next option is single time. So ito po yung one-time code na tinatawag natin. So right after pong magamit yung one-time code na yun is hindi na po natin ulit siya magagamit the next time na i-type natin siya sa atin pong front panel. Ayan. Next naman po is yung ating dynamic code. So ito po, time code po siya. Fixed po yan, no? 5 minutes lang po natin pwedeng magamit yung i-generate nating passcode. So multiple usage naman po yun. Multiple times po bago siya mag-expired. Tsaka lang po natin siya magagamit. Ayan. So before po natin tapusin yung video, papakita ko lang po yung examples ng album or logs po natin. So tulad kanina, ginamit po natin yung iba't ibang unlocking methods ng smart lock and as well as yung doorbell notification natin. So ito po yung itsura ng album natin. So ito po yung mga na-capture ng ating camera right after po nating pindutin yung doorbell ng smart lock and also yung mga unlocking methods na ginawa natin. So nung naglagay po ako ng passcode, ito po yung image na nakita niya. Doorbell remote unlock and yung notification po na may nagstay or nagstay ng matagal sa ating camera. And sa logs naman po, lalabas din dito yung mga ginawa nating unlocking methods. So nakalagay dyan today and kung kailan po or anong oras ginamit yung method na yun. And that is all po sa ating FO4 Tuya Smart App Connectivity. Then kung gusto po nating makita yung iba't ibang details about sa instruction or manual, pwede po nating makita yon sa back panel ng ating smart lock. So tatanggalin lang po natin yung battery compartment, then bubungad po sa atin itong QR code na ito. So naglalaman po ito ng PDF ng manual, basic setup, and smart app connectivity po natin.